po sa'yo. It's because of rest. Parang may mga correlation po siya sa mga ibang mga nauna. Are you really willing to submit to be coached by your head, ministry head? Ang sagot po namin ay isang malaking yes. Kasi in the moment po, di ba, na mag-decide kami na tayo ay mag-commit, sige, mag-commit tayo sa CCF. The moment po na nag-decide kami to join the servant's heart, yun na po yung parang entry point na nandun talaga yung willingness namin to grow and to be teach, to be coached. So yun naman po, maraming salamat. Thank you, bro. Ayun. Okay, insight lang po. Alam niyo po, nalaman ko lang din na sa Cluster 3 Metro East, meron lang pong ganitong na training, servant's heart. Sa iba pong, actually sa center, wala pong ganito. Yung po yung nasabi sa akin. Kaya, napakabuti po, di ba? Kasi, only Cluster 3 ng Metro East ang gumagawa nito. Tinitrain yung mga volunteers, yung mga, di ba? Yung mga puso natin, how serve properly talaga. Or, ayos. Kaya pag meron po nagsabi sa inyo na naka-attend na ako sa center, wala po sa center na ganito. Dito lang po to sa Metro East last week. Ayun, humility, no? Kailangan talaga para kailangan po yan. So, maging if you want your spirit to be teachable, you should be humble. Okay? Thank you. Punta tayo kay, ayun, nakatingin na sa akin si Father Kyle. Dami na po sinasabi kanina, i-share experience, okay? Sana marinig natin lahat. Good morning, teacher. Reasonably kung question is, what will make you reject coaching and why? Sure ko lang, add ko lang din po yung mga sagot ng mga kasama kasi majority ko yung question na meeting namin. So, what will make us reject coaching if it's not aligned with our conviction and you can leave the impression of Holy Spirit? Kasi as Christians, we're all connected in one body. So, I think masasense mo naman po if hindi glorified kay Lord yung tinuturo sa'yo and if hindi ko siya align sa conviction mo as a Christian. Kanina na-notice ko parang 30 minutes nagsasalita si Kyle. Yun ay kasama rin. Thank you, Brother Kyle. So, ipasa po natin sa kabila kasi So yung question na most likely sinagot ko po dito is yung sa pinakalas, yung are you willing to submit to be coached by your ministry? So before po kasi, nung nag-start pa lang ako sa walk ko as a Christian, so parang hirap talaga ako mag-submit. And parang, syempre, niremind lang din ako ligad na in-interest ni Lord yung mga tao na to. Because may purpose yun. Hindi lang na dahil lang wala or something na parang makasama mo na sila or ganito. Inalaw ni Lord na makasama mo yung mga tao na to to help you, to protect you, and i-guide ka rin talaga yung walk mo spiritually. So, at the time naman mo. go. Ayun po sabihin. Kailangan na rin namin yan. Any number, and Share ko na lang po yung sagot nila. Yun pala sa'yo ibibigay yung mic, no? Coaching and yung sagot po nila is tatlo. Una po is kapag hindi daw align yung values na tinuturo nung leader. And Nag-jogging ka? pangalawa is kapag Nag-jogging ka? nakita niya na hindi naman niya Zumba? yung tinuturo niya. Parang siya sa iba. Para, yun yung, parang
parang ito yung tinuturo mo sa akin, pero hindi ko nakikita sa YouTube na ginagawa mo. Parang ganun, pangalawa. And yung pangatlo naman po is, which is lahat tayo guilty. Siyempre, pride. Yun po. Right. Sino ba yan? Ang hirap sumunod sa taong nagtuturo sa akin, tapos sa kanya hindi nakikita, di ba? Tatayo. Takot kayo sa mic? Coaching is about Sa inyo daw ibibigay yung mic eh. Okay, ito po. Kanina pa tinuturo. Bro. Okay, Ken. Okay. Sherlock. Sasabihin ko yung entry. Which great coachable person is your strongest and weakness in life. And yung strongest po daw nila is yung hunger of knowledge or wisdom. Kasi na kahit na alam na yung ginagawa is kailangan pa rin niya ng wisdom galing sa iba. Kaya tahimik lang po siya nakikinig. Pero yung weakness po is yung unclosed mouth. Kasi habang tinuturuan guys, mahirap talagang mag-comment. Kasi yun, kasi may pride tayo. Hindi tayo nagpapa-under doon. So, kaya, tapos dito na yung papasok yung what will you make your coaching and why? Bakit ko makikinig sa mga sa mga non-value na hindi naman pasok doon sa ministry na kinuha mo tulad nung sinasabi nila huwag kang magpapalit pero sila rin ganun. Bakit mo mapakinggan pero imbis na hindi mo pakinggan yung sinasabi nila na huwag kang magpapalit, isundin mo na lang kasi sila yung authority na binigay sa atin ni God. Kaya si God na bahala din sa mga authority. Sample ba? Sinusunod yung rules na binigay ko nila. Yun. Ito mag-problem. Parang dito yung mic talaga eh. Sige po, sige po. 1 or 2. Tapos, punta tayo kay... Elevate. Pasok mo na lang. Ako is naman po kasi based din sa topic kanina, one of my strength din naman kasi is yung unplugged ears. Kasi I'm a very good listener po. Gusto ko lagi yung pinapakinggan ko po muna yung suggestion ko ng iba or opinion ko ng iba bago po ako mag-submit mo or mag-give din mo ng feedback. Good listener. Okay? Pinaka-Christian. Dami na wisdom. Growing up, Morning po, is what will make you reject coaching. I guess po for me yung pagiging anxious by parang nire-reject yung coaching kasi sometimes being anxious parang parang it make you feel selfish and alone. So parang hindi ka nakapag-step out sa comfort zone mo. That's why na-anxious ka. And for me, parang sometimes coaching, sobrang parang pagtitingin ako sa skills ko, parang yung pagiging patient, tapos yung pagiging confident, parang wala ka na. So parang yun yung parang reason why nire-reject yung coaching. But at the same time, God taught me na parang if magiging anxious ka, hindi ka magka-come out sa comfort zone mo. And it will
only make you feel alone, it will only make you feel lonely, and hindi ka na makakapag-grow kung saan ka kino-alter. In order for us to grow. Otherwise, wala. Stagnant tayo. Sige po. Kaya ano pa po, 2 hours. Okay lang to. Are you willing to submit to be coached by your ministry? Ayun, yung willing to submit to be coached kasi hindi lang to under our ministry, kundi under our family and ahead ko sa lahat ng bagay and kahit sa bansa. Kailangan natin mag-submit kasi para din sa ikauunlad ng buhay natin sa Pilipinas. Sabihin na, ikauunlad ng aming character and attitude and by God permission is para matuto rin tayo in Christ-likeness. And syempre, sa sarili din natin yun. Para matuto tayo, tumanggap ng ating pagkakamali bilang isang part of a ministry, syempre acceptance ang kailangan natin para mag-submit ng willing to submit to coach by your ministry. Kailangan acceptance din para sa ating sarili. Yun naman. Tanggapin natin yung ating kahinaan at tanggapin din natin ang ating kalakasan. Kung tayo tumanggap ng kalakasan lang natin, hindi yung kahinaan din, at kailangan din natin tanggapin. Ayun. Okay. Thank you, no? Ganda naman yun. Ilang ministry, no? Family, pag-bansa. Di ba? So, teachable spirit, di ba? Malayo ang mararating natin kapag meron tayo. Dito daw, bro. Okay. Ay, di po. Next. Di po. Siya po. Nakakatuwa naman. Ayan po. Sabi po, sa number 1, what awareness do you have about the ministry that were changed? Base ko sa napag-usapan po namin is yung tungkol po dun sa ministry and mission. Kasi medyo, akala namin before, yung ministry is yun na rin yung mission. So iba pala yun, yung ministry pala is yung ginagawa natin sa local church, our work with the believers, and ang mission pala is our work with the unbelievers. So naging clear na po sa amin. And number 2, what rate of the coachable person is yung strongest and weakest. So siguro, karamihan po sa amin yung strongest is yung unplugged ears, yung kauhawan na matuto. So, willingness lagi to learn. And siguro yung weakest part, no, is yung close the mouth and yet at the back of the mind is hindi naniniwala or hindi look down yung minsan yung kapag hindi siguro tugma yung kanyang itinuturo sa nais na mali. Like example ni brother kanina na sabi niya, okay, mali ka, pero yung nagsasabi na huwag mali siya yung grade. So minsan, napakahirap nga naman na pakinggan kung yung mismong nag-guide is siya mismo is hindi ginagawa yung kanyang sinasabi. Siguro, ayan nga, part na talaga yun ng heart na natin, no, na yung before tayo mag-obey, diba, is lagi natin tinitingnan yung buhay or yung ginagawa nung nagtuturo sa atin. Yeah. And next is, what will make you reject coaching and why? Siguro sa akin po, ito personally, kasi sa akin po ng mentoring. So, last year lang po ako nagkaroon ng coach and nakita ko na iba pala yung mentoring sa coaching. Kasi mentoring more on develop ka based sa kanyang kakayaan. Yung mentor, yung skills niya, yung kanyang experience, share na to help you grow. While coaching, no, it helps you, no, to reach your potential. So more on breaking your bad habits, breaking your belief system to be, para maging better person. So, which is talagang it requires humility. Kasi kapag hindi ka talaga
humble and hindi teachable ang part mo, hindi mo talaga kakayanin ang coaching. And yun yung nakita ko na isa sa mga reason. But I thank God kasi now I am coachable. No, nung na-realize ko na, kailangan mo lang pala talaga. Hindi, mahirap siya sa umpisa, pero pag willing ka to learn and humble enough, madali lang pala siya. Basta believe in your coach. And last is yung number 4, lahat po kami, ayan, are you willing to submit to be coached by your ministry leader? Yes, lahat po kami ay willing to be coached. Yun na po. Okay. Thank you. Nabanggit na naman yung time, ano, kung sino yung nagsasabi ng, wag ka malilate, pero sila yung tandaan po natin, yung time po ay hindi niya po yung require. Ang nagre-require po yun yung ministry. So wag po natin titignan yung tao na nagsasabi. Actually, excuse lang po yun. Sa atin na sa mga sumasagot nila. Yung po yung napagkasunduan ng ministry, yun yung the best time para mag-serve tayo, start ng ating service, di ba? To serve the Lord. So, wag po natin titignan yung tao na ito yung nagsabi, tapos waiting. Tandaan po natin, hindi po siya. Okay, commitment natin. At sumali tayo sa ministry, ito ang commitment natin. Na ito yung time na dapat natin ito natin. Ayun po. At saka, yun nga, ganda yung sinabi ni sisters. Nakakatuwa. Okay. Di po, dito naman tayo sa kayo na pagigil na gigil. Okay. Yung one, what old ideas, when I used to be a young Christian, akala ko kasi pagka-believer ka na nag-church, akala ko kailangan nasa ministry ka. Pero kanina, as what you said, it's not a compulsory. Kumbaga, ikaw yung talagang, you have to pray for it. Hindi basta-basta kailangan sasali ka in it. Yung heart mo, hindi naman para sa ministry. And then, which trait of coachable person, as we discussed, yung pa rin yung humility, spirit of humility. Kasi you have to be humble and alert at the same time. Kailangan hindi yung hindi yung magpakababa ka kasi na kahit tinuturuan ka ng mga kasama mo sa ministry, you serve kasi God, hindi mga tao, pero kailangan ikaw pa rin talaga yung teachable heart ka sa pagiging humility, sa humility. And then, yung are you willing to submit to be coached? Siyempre, of course, kami lahat yun ang sinabi namin. Dahil, kaya ka nga sumama sa ministry to, aside sa pinag-pray mo siya, siyempre, you have to be submissive sa authority. Yun lang po. So, ayun po yung submission, kaya po tayo sumali. Di ba sinabi po natin kanina, in order for us, not just to serve, also to learn kung ano po yung ginagawa namin. So, napaka-importante po. Thank you. Lipat po tayo dito. Ayan, meron pa po tayong 1 and a half hours. Again, 5 minutes. Ano po, hindi po ang shepherds. So number 1, what ideas do you have about ministry that was changed? Siguro yung paniniwala na ang ministry ay para sa mga magagaling, mahusay. Kasi minsan, baka ito manager ko ng ito lang gawin natin leader. So mahalaga pala yung willingness na ito mag-minister. Yun yung nakita namin. Importante na hindi lang yung kakayanan o yung kapasikat, hindi yung puso. Number 2, which trait of coachable person is your strongest and weakest? So lahat naman nag-agree na sa Proverbs, no? Yung gusto namin lang yung wisdom. And ang gusto namin may bagong mundo. So lahat yun yung coachable. So yung weakest lang siguro yung dahil ng iba yung pride. At gaya din ng sinira ni Brother Aiso, makita natin ng Panginoon sa Kristo na carpenter,
sinunod ng t-shirt natin. Sabi, habis yung lapat. So parang gano'n kasi ang hirap natin. Ikaw alam mo na. At ang umuulo sa'yo ay tipong hindi mas alam sa'yo. Parang medyo may pride doon. Pero si Peter, alam niya ang Panginoon, ang Pitero. Pero sumunod siya kahit siya yung pinaka-master niya rin yung dagat. Kaya alam niya yung kalkulado niya kung saan ihulog yung lapat. Pero sumunod. So yun ang pinaka-sinabi ng uwang atin. And number 3, what will make you check coaching why? Siguro yung hindi mo conform sa atin sa Bible. So yun ang ating foundation sa New Testament teaching. So yun yung natin. Number 4, are you willing to submit to be coached by your administrator? Lahat kami po kami ay po. Yes po, amen. Bago tayo pumunta sa welcome, alala ko lang sinabi ni ate. Ako din po, dito ko na-realize, natutunan, di ba, na we are serving ang ministry po, work for the believers. Dati din po, pala yun. Yeah. Akala ko din dati, for unbelievers. For unbeliever, yes. Naging malinaw po, yun yung ating mission, as we accept Lord. Kala kasi yun din yung mission kasi talaga eh. Diba? Lord and Savior si Jesus Christ. Then yung ministry for believers. As, di ba nga po, one Kasi diba pag nasa ministry ka, hindi naman lahat believer eh. Yung mga tinuturuan mo. For example, sa next gen, bakit mga hindi pa naman karamihan? Nandun sa loob ng ministry na yun, yung Alam niyo po, naalala ko yung Sa sinabi second ni siya. brother. Meron po tayong volunteer na alam niyo po ba, doktor. Hindi lang po siya doktor, director pa po ng isang napakatanyag na hospital. Pero bakit? Andun siya, nagdanan, nag-a-assist, nagpa-part ng mga sasakyan. Nakita niyo po yung puso niya? Regardless di ba? Imagine mo yun, doktor na, director pa. Pero, andun yung kanyang heart. Di ba? Kung ano yung sinabi sa kanya, dito ka maasan. Kasi ang pinagsisimpilan niya, hindi naman niya nagsabi sa kanya, pinili si Lord. Gaano yung puso, di ba? Kaya nakakatuwa ko, nakikita natin sa kanila talaga yung heart to serve. Last po sa welcome. May welcome sa Asher. Okay. All the ideas ko, since mga parenthood kami dito, yung all the ideas namin sa ministry before, akala namin para lang siya sa righteous. Kasi sabi, pag nag-serve ka sa ministry, yung dating church, dating pinagtiwalaan mo na, sa loob lang ng simbahan ka mag-minister. So outside the church, hindi na. So ngayon, nagbago na siya kasi we are not known to serve in one place, diba? Even the disciples of Jesus, di naman sila tinawag sa one place lang. So they decided, they ministered outside. So para ngayon, then at the same time, Ikaw ba yan? hindi nga pare-pareho tayo ng gift. So iba-iba yung gifts sa atin. May gift tayo to lead, may gift tayo to encourage. So iba-iba siya. And it's not about us, it's not about the person. Jojo DCS. na nagsabi sa atin na, Jojo hindi DCS. but it's about Jesus. So kapag kasi tumingin ka dun sa, just like yung napanood ko nga dun sa, Jojo. sa DCS. entertainment. Sabi niya, DCS. pinili siya ng kanyang tatay, Dogcat. mag-preach, maging pastor. But at the same time, yung heart niya Snake. hindi para sa pagka-pastor. So, nilipid niya yun ni God. And ang diniglar, ang DCS. confirmation sa kanya ni S God, ba? As in sun. what is Jojo. DC. So, parang ginawa na nag-live prod siya. Kasi Yeah. dito yung heart niya. So, not everyone is called to be a pastor, but everyone is to preach the gospel. So, parang gano'n. And yung emotional person ko, yung strongest sa akin, is yung humility and, yung hunger for wisdom. Kasi, yun na since very good kami dito. Open kami sa lahat ng bagay na kailangan namin matutunan. Day by day, sabi nga, di ba sa Bible, we are like an image of God. We are like an image of God, from glory to glory. So, ibig sabihin, hindi naman agad tayo perfect Christian Day by day, we are progressing. And day by day, meron tayong kayang naman tutunan. Pero at the same time, we know na God is willing
help us to grow intimacy. So parang gano'n. At the same time, yung siguro yung nagre-reject for coaching is yung pride. Kasi gusto natin, lahat gusto natin gawin for the ministry. So parang dapat natin isipin na we must decrease and Jesus must increase. Amen. So parang ganito, hindi naman yung tungkol sa pagalingan or parang ganyan ng ministry or mabilisan kung kailan masumali sa ministry. It's about the time, the perfect time ni Lord for us. Kung ano yung dineclare niya sa heart natin. And yung willing to submit, syempre, by God's grace, lahat naman tayo willing to submit to our ministry head. Kasi we must submit the authority because it is the nilagay ni Lord for us to be an authority sa atin. So yun lang. Thank you. Wow! Ang ganda. Galing. Yung buong discussion po namin parang nasa-summarize na ng ulan. Tama. Ang sabi ni Brother Bobby, habit daw kasi siya, kaya submit. Ayun! Sakto tayo. 12 o'clock. Meron pa kung may gusto ba i-share na nasa heart na hindi pwede hindi niya mapakawalan at masabi. Sabihin mo na. Meron pa po ba? Ayun! Ha? Uy. Sisisi ka o sige, pagkatapos nabulon-toro. So, praise God for that privilege. Diretso na lang ako sa pangalaman. Are you willing to submit to be coached by your ministry head? So, I'm sure lahat tayo magsasabi yes. Diba? But what if po, pag tayo yung naka-accept po, and then marami po alam mo yung tinuturo po para sa atin. So, tandaan natin po, ang salita ng Diyos is, kinumpara siya sa double-edged sword. Yeah. Napakatalas ng salita ni Lord. So, Timothy. to make sure po, we need po, maunawaan natin, maintindihan natin, yung 7 traits of coachable person. Kailangan natin maunawaan ito. Kasi kung hindi natin maunawaan ito, alam niyo po, yung hunger for wisdom, yung lesson and obey, napakahirap po yan. Napakadali po makinig, pero yung pagsunod. What if po pagdating sa time, ito po yung nakikita ko sa ministry. Pag sinabi 6:30, anong oras tayo dadating? 7, 8 o'clock. Di po ba? Ito po yun. For all ministry, hindi lang po yan sa ushers. Sa lahat po yan. Pag sinabing meron tayong rehearsal, 6:30, anong oras tayo lalagay? Pag nasabihan tayo, what if po? Napaka-importante maunawaan natin itong 7 traits of coachable person. Kailangan na sa atin to itong pagiging humility, yung wisdom, napakaano po yan, dapat maunawaan natin na pumunta ng maaga yung kasama natin. Tapos tayo ang inaantay. Napakahirap po yun, no? Dapat maunawaan natin, hindi lang yung sarili natin, kundi pangkalahatan. Kasi chemistry tayo family tayo. It's not like a family, but we are family, di ba sabi ni Pastor Boyet noon? Family tayo. Intindihin natin ang bawat isa. Paano na lang ito ang clutters, open eyes, application-oriented. Dapat maunawaan natin lahat na ito. So sa akin siguro, pag uwi sa bahay, i-review ko to para mas lumalim pa ang pag-unawa natin bakit tayo na-involved sa ministry. Yun lang po. Thank you. Last na po talaga. Isising siya. Hindi sa kaya nung tayo tatak na diniscuss ngayon, coachable. So, unang-una, tinanong tayo lahat kung anong para sa atin yung gusto ng coachable. Kaya nung sabi ni Kuya, kailangan talaga yung ministry. So, once na pumasok ka sa simbahan or sa isang ministry, will mo yun So, kailangan, meron kang pusong susunod.
Then, kailangan meron kang open eyes and mind na yung mga tao nasa paligid mo, kailangan mo rin authority sila. So, kailangan mo silang sundin. Then, lahat ng topic na yan, yung mga question na yan, doon na yan umiikot sa humility and teachable heart. So, kung wala ka nun, hindi mo rin siya talaga masusunod. And hindi ka tatagal sa isang ministry kung wala kang teachable heart and humility. Kasi mahirap sumunod kung ang puso natin matigas at meron tayong pride. So, hindi mo siya magagawa alone. So, kailangan mo ng divine intervention mula sa Panginoon and kailangan mo rin talagang mag-study, pag-aralan yung salita ng Panginoon para magawa mo siya. Kasi sabi nga, di ba, nasa fallen world na tayo. So, ang mundo natin masyado ng maraming nangyayari na kaguluhan. So, kung hindi ka talaga teachable heart, wala talaga lahat. So, yun lang yun. Thank you. Thank you, Sister. Kaya maraming pong sa lahat na nag-share. So, to wrap it up, kailangan lang po talaga natin, we should have a teachable heart. Yun lang po. Madali sabihin, pero gawin. hindi po ganun kadaling gawin. Pero pag ang nakikita natin ay si Lord, at ginagawa natin to para lang kay Lord. Ayaw po, binigay niya yung 7 grades, yung lahat ng guides, magagawa po natin. Okay? Sabi nga po, if you have the ability, pero wala naman yung will, yes, may magagawa ka. Pero yung growth, yung exponential na growth, if you have the will, malayo po ang mararating. Mas makaka-accomplish po ang isang ministry or isang team na mas malaki. Kapag each one of us, andun po yung will. Andun po yung servant heart sa puso natin. Thank you. Ito po, we're now done with the coaching. So, na-realize po ba natin, do we have the teachable heart? Diba? Sana po, after nasa lahat na nag-share, nag-discuss at napag-usapan, naging malinaw na po, dapat we have the teachable heart. So, lagi po nababanggit din yung humility. So, napaka-importante. Next session, ayan na po, surprise po, kung sino yung ating Panglima. speaker. So, may I invite everyone to please stand up po for our closing prayer. Lord, tuloy na napakabuti mo, salamat Lord sa binigay mong pagkakataon na to, sa iyong oras, sa iyong wisdom, to each and every one of us, Panginoon. Understand kung ano po ba yung approachability, kung ano po ba yung to have a teachable heart. At alam namin, Panginoon, if we practice this, if we listen to you, wala pong posible, Lord, o God, magagawa namin kung ano po yung pinapagawa. Lord, we ask you to continue to guide us and align our words, align our mind, especially, Lord, our hearts, to your hearts, to you, Panginoon. Para, Lord, pag dumating yung pagkakataon na kailangan na namin i-apply ito, hindi na po kami magdadalawang isip at hindi na po iral yung pride. Pagkus, Lord, ito na po yung makikita namin. At magiging malinaw po sa amin ang ginagawa namin. Maraming salamat, Lord, for everything that you have given us today. Hindi lang po yung aming kapag-aralan, pati po yung mga hindi namin nakikita. Na alam namin, Lord, meron kang ginagawa araw-araw, oras-oras. Para sa amin ng na nagsasubmit and willing to Lord. Maraming salamat, Lord, at itinataas namin sa iyo pinakamataas na parangal, papuri, at pagsamba.
In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you po. See you next Saturday.